naman sa church, and dahil ito rin yung bagong taon o start ng bagong taon natin, noong nakaraan, yung naging series natin ay all about stay sharp, ibig sabihin maging discerning, tayo ay mag-ingat. This time naman, ang ating series kapag Tuesday, siguro mga 3 weeks lang to, no, is all about the basics. Sabihin mo nga yan, the basics. Ayan. So bakit the basics? Kasi ang lahat ng great na bagay, ang lahat ng mga magagandang bagay, may pinagsimulan yan. Ano? May pinagsimulan yan. And basic or simple lang, bago talaga maging komplikado, bago rin talaga gumanda ang buhay ng isang tao, maraming ginawa na basic yan sa kanyang buhay. And bilang mga Christians, if we want to grow, kung gusto natin lumago sa ating spiritual life, kailangan alam mo yung basic. Sabihin mo ngayon, basic. Basic na pamumuhay ng isang Christian. And alam ko, nandito tayo sa panahon ngayon ng fasting natin. So yung Daniel's fast natin, hindi naman talaga siya actual na Daniel's fast sa Bible, pero tinatawag din natin siyang unpleasant fasting na lang. Ano? Kasi sa panahon kasi natin ngayon, maraming hindi na katulad noon, yung fasting. Kasi sa panahon ngayon may buntis, si Daniel naman sa Bible, di naman siya buntis, di ba? Meron din sa panahon ngayon na kung ano yung pagkain ng niluto ng nanay, hindi naman Christian yung nanay. So, yun yung papakain niya sa anak niya, etc. Maraming mga complications, Kaya sa panahon natin ngayon, kinontextualize natin yung fasting kasi gusto natin lang din ma-apply ito sa ating buhay. At least, kahit papano, meron tayong ginagawang spiritual thing para sa ganon, mag-advance at lumagurin yung ating spiritual na buhay. Amen ba dyan? Now, ang unang basic na kailangan nating malaman at muli ma-refresh ang ating mga buhay, ang ating mga isipan, is all about how to read the Bible. Pastor, bakit kailangan pang malaman paano talaga magbasa ng Bible? Alam niyo po, if hindi natin malalaman yung basic, kung hindi natin babalikan yung basic, pwede po na mamislead tayo, pwede na maraming mga tao magtayo na lang ng sarili nilang kulto, na grupo. Kung hindi marunong magbasa talaga ng Bible, ay pwede rin po ma-deceive ang maraming mga tao. And we want every believer sa church na to, amen? Na kung saan talagang marunong bumasa ng Bible. Kung hindi man kami na ni na bishop, yung nagpipreach dito, may iba na nagpipreach, may iba ng mga pastors. Kung dumating man yung time na yon, yung generation na yon, na iba na yung mga taong tumatayo sa unahan. Kailangan wala ni isa man sa inyo na madedeceive ng kaaway. Amen? Wala ni isa man sa inyo madedeceive ng kahit sino man na tao rin, kundi talagang truth, yung inyong mababasa, yung inyong mapapakinggan, at saka ganun din, matutulungan kayo para maaral nyo talaga ang ating Bibliyang ginagamit. Now, etong una to na how to read the Bible ay important kasi sa panahon ng Daniel's fast, kung makikita niyo po yung mga sinend sa inyo ng mga prayer points, meron din tayo nakalagay doon, di ba, yung mga verses na babasahin, or probably ikaw rin naman, ito rin yung time na kung saan nakakapagbasa ka ng ibang mga verses sa Bible, ibang mga passages. Napaka-important ito dahil sa Bible din, kailangan hindi basta nabasa mo lang, kung hindi kailangan talagang naisapuso mo yung binasa mo. At naintindihan mo talaga ito, hindi sa sarili mong pangunawa, kung hindi hinahayaan mo yung Bible na magsalita, kung ano talaga yung ibig sabihin niya. Alam niyo po, si Apostle Paul, isa sa mga tinuturuan niya na magpastor noon ay ang kanyang para bang minimentoran niya
na si Timothy. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang sabi po ni Apostle Paul ay ganito, "Do your best to present yourself to God as one approved." So, gawin mo yung best mo para maipakita mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos na okay ka, na maayos ka. A worker, sabi, who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, next slide please. Meron akong binold letters dito, yung correctly handles the word of truth. Alam niyo po, sa mga preachers din, kailangan, sabi ni Paul kay Timothy, kailangan marunong kang humawak ng tama ng salita ng Diyos. Bakit ano yung correctly handles? Alam niyo po, pag tinignan niyo yung word niyan sa Greek, is actually just one word. Ang word ay orthotomeo. And yung word na yon ang ibig sabihin, to cut straight. To cut straight. Yun yung ibig sabihin niya, correctly handling. So pag yung word na orthotomeo actually, alam niyo ba kung saan yun ginagamit at that time? Sa mga nagsisurgery. Sa mga doktor ginagamit. Wala namang official na doktor talaga na parang may lisensya nung unang panahon. Pero yung word na ginamit doon ni Apostle Paul kay Timothy, dahil kilala rin ni Timothy si Luke, ay yung word na pang-doktor. So, kapag ang isang doktor, sa mga nurse na nandito, alam natin din, at sa ibang naoperahan, kapag halimbawa nagkamali ng cut yung doktor, di ba mahirap talaga yon, tama? And pwedeng delikado. Ngayon, inihalin tulad ni Apostle Paul, yung surgeon, dito sa Bible, na ang isang preacher, ang isang mananampalataya, kailangan marunong siya humawak ng salita ng Diyos. Now, alam niyo po, one of the biggest mistakes ng believers daw is reading the Bible as if every verse was directly written to them. Isa daw sa pinakamalaking kamalian na ginagawa ng mga mananampalataya ay basahin yung Bible na as if ikaw lang yung kinakausap dyan at para sa iyo lang yan. Bakit kaya? Dahil hindi na natin nakikita ang Bible, una sa lahat, sa kung ano yung context niya, sa kung ano yung background niya, sa kung sino yung sinusulatan niya, at kung para ito kanino talaga. So meron tayong 4 reminders sa inyo on how to read the Bible. Una, na reminder natin is that the Bible was written for us but not to us. Ulitin ko po, ang Biblia ay naisulat para sa atin, pero hindi patungo sa atin talaga. Okay? Hindi nagsulat si Paul, hindi nagsulat si Moses, para sa 2026 mababasa ni Jael. No? Hindi sila nagsulat ng ganon para mabasa ng ibang tao, kundi meron talagang pinapatunguhan ang ating mga binabasa sa Bible. So, itong unang reminder na ito ay napakagandang reminder dahil alam niyo po ba sa ibang mga culture, wala silang word para sa word na context. Wala silang mai-translate na word para sa word na context. Sabihin nyo nga yung word na yun, context. Pag sinabing context, tumutukoy ito dun sa background, gaano ito ka-related sa isang tao, sa kung ano ba yung nangyayari, sa isang sitwasyon, At nakakalimutan natin bilang mga believer na una sa lahat, ang binabasa natin ay hindi naman talaga una para sa atin.
Kaya minsan, nagagamit natin yung Bible as a weapon sa ibang mga tao. Sa totoo lang, nagagamit natin siya as a weapon, pwedeng sakit, defend sa iyong sarili. Pwede rin naman na dahil incorrectly handling yung word ng truth, hindi natin nakikita yung totoong meaning ng binabasa natin. Kaya, pag halimbawa, may isang tao na merong problem, minsan gagamit ng Bible para mas lalong saktan yung tao na yun. It happens. Tama po ba? May iba rin naman na para depensahan ng kanilang sarili, gagamit ng Bible verses. But this time, kailangan alamin natin sino ba yung mga sinulatan na ito ng Bible para sa ganoon makuha natin kung ano ba yung meaning nito sa kanilang kapanahunan at maisalamin din natin sa ating buhay. Example na po natin dito ay yung famous verse na Jeremiah 29 verse 11. Okay? So basahin nga natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Okay? So, maganda yung verse na yan, sa totoo lang. And madalas siguro, marami sa atin, yan yung verse na pinangahawakan natin, lalo na kapag meron tayong career plans. No? Hindi natin alam saan tayo mag-a-apply. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo sa future. Pagka-graduate mo, pinost mo sa Facebook, Jeremiah 29:11. No? Pero sa totoo lang, pag tinignan natin yung verse na yan, hindi yan naisulat sa mga tao na magpapalit ng career. Hindi yan naisulat sa mga tao na kakagraduate lang. Okay? Pero yung verse na yan naisulat saan? Sa Israel who are in exile. Na-exile sila dahil sa hindi naman nila talaga sinunod si Yahweh sa kanilang buhay. Na-exile sila, kaya sila napalaya sa Israel dahil gumrabi na rin yung kasalanan nila. Hindi na si God yung sentro ng buhay nila. At si God, alam niyo po ba yun, gumagamit din siya ng mga unbelievers para parusahan ang mga believers. Yan. So ano nangyayari ngayon sa Israel nung sila ay nasa exile? Alam niyo po, ang nangyari sa kanila, syempre, nasa lugar sila na hindi nila kilala yung lugar na yon. May bagong culture, may bagong salita or language, may bagong pamumuhay sa land na yon. Hindi na sila yung bossing sa lupain, kundi sila ay exile, mga galing dun sa Israel na kinuha papunta sa lugar ng Babylon. But yung message nito, kung alam natin na ang Israel ay galing sa exile, makikita natin yung mensahe ni Lord para sa kanila na ganito. Next slide please. Na sa Israelites in exile daw, yung kaliwa muna, basahin natin sabay-sabay. Even while you are in exile, I'm still in control. Your suffering is not the end of my story for you. Yun talaga yung ibig sabihin niya para dun sa mga Israelites. Na may plano si God para sa iyo. Bakit? Kasi nafe-feel ng mga Israelites na parang, okay, wala na kaming sariling amin. Bakit? Wala na kaming identity. Yun yung nafe-feel nila. Malayo na sila dun sa promised land. No? So makikita natin, iba na yung pamumuhay nila and pinarusahan sila ni God sa exile na to. Pero pinafeel sa kanila ni Lord sa Jeremiah 29:11 na for I know the plans I have for you. Ibig sabihin, I am still in control. Kahit na na-DA ka, yun eh.
I am still in control. So, hindi siya talaga about career plans. Hindi siya tungkol sa pagka-graduate. Pero hindi mo nakuha yung meaning na basta mo na lang ginamit yung verse na hindi mo inaalam ano yung context, sino yung sinulatan, bakit sila sinulatan yan, ano bang kalagayan nila, no? And makikita natin yung may nakita akong 4 na direct message ni Lord sa kanila, sa kanan, sa puti na side. Na ano yun? Your exile is not punishment without purpose. Tandaan nyo, ang Israel nag-rebel against God, di ba? So, pinanish sila ni Lord, in-exile sila. Pero hindi porket may punishment, parang gusto na lang saktan ni Lord yung mga anak niya. Kasi ang punishment merong purpose. Kaya pinaparusahan para magtanda, para maalala nila kung ano yung dapat nilang gawin na tama. Para magtanda sila sa mali at gawin na nila yung tama. So, yung anong to, yung sinasabi ni God sa Israelites nung sila ay nasa exile, okay, nandiyan kayo ngayon sa lugar na yan na hindi nyo alam, ibang country, may boss kayo na hindi nyo kadugo, pwedeng wala na kayo na-feel na sarili nyong identity, pero yung nangyayari sa inyo, parte yan ng plano ko sa buhay nyo. Often, nakikita kasi natin yung struggles, yung pain, yung problems, parang hindi yun part sa plan ni Lord sa buhay natin. Tama? Madalas yun yung akala natin. But, sa time ng Israel, actually, yung pagpaparusa ni God sa kanila ay part ng plano ng Diyos. Okay? Part pala yun ng plano ng Diyos sa kanilang buhay. And kahit malayo sila, ano yung pangalawa po? Sabay-sabay natin basahin, I have not forgotten you. Even though you are far from home. Kahit na malayo kayo sa promised land, remember, di ba? Kaya nga sila inalis sa Egypt Para saan? Sila ay manirahan sa promised land. Pero dahil ayaw na sumunod kay Lord, inalis sila sa promised land. Pero kahit nasa malayo silang lugar, ang message ni Lord na, for I know the plans I have for you, declares the Lord, ay hindi ko kayo nakalimutan. Kaya sometimes, di ba, pag pinalo ka ng parents mo, ginrounded ka, feeling mo parang di na ako nila mahal, nakalimutan na siguro ako ni Lord, bakit nangyari sa akin to, parang kasalanan ko yun naman talaga and ganyan. Pero na-feel natin na parang ang layo-layo ni Lord sa atin. Pero sa totoo lang, hindi tayo nakalimutan ng Diyos. And pangatlo, tinan nyo, your future is secure in me. Bakit? Ano nga yung Jeremiah 29:11? Muli nating i-recite, 1, 2, 3, go. For I know the plans, declares the Lord, plans to, and not, plans to give you, and a future. So, hindi nakalagay doon na ang hope nyo, ang security nyo, ay itong Babylon. No? Hindi nakalagay doon. Ang sinabi ni God, I know, ako yung nakakaalam ng future nyo, ng plano para sa inyo, ng pag-asa para sa inyo, hindi sa kung anong nararanasan ninyo. Hindi sa kung kanino mang tao. Ako yun. And it gives us hope ngayon na nagbabasa sa mga kalagayan ng mga tao na, alam niyo yun, yung parang feeling nila, left out na sila. O kaya parang feeling hopeless na ang kanilang mga buhay. Mga tao na kung saan feeling nila dahil sa nagawa nilang kasalanan, di na sila mapapatawad ni Lord. But this time, ang sabi ni God is, your future is secure in me. Hindi yan yung katapusan ng buhay nyo. Amen?
And last but not the least dyan, sabay-sabay natin basahin, oh, hope is coming. But it will come in my timing, not yours. Kasi bakit? I know the plans. Hindi mo alam. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo alam. Diba? Alam ni Lord. Amen? So, dahil alam ni Lord, nasa timing ni Lord. Nasa timing ni Lord, hindi nasa timing natin. So, tingnan nyo, no? Pag tinignan natin ngayon yung Jeremiah 29:11, hindi siya ngayon basta gagamitin ko kapag nakagraduate ako, kapag di ko alam yung career ko sa buhay. Pero alam natin ngayon yung meaning sa mga tao na kinakausap ni Lord nung unang panahon. Amen? Next slide. Kaya yung principle, ito yung principle natin. Pwede yung picture na lang, no? Para medyo matandaan ninyo, ma-review rin nyo during time na ito ng ating fasting. Ang principle, ang Bible po ay written to a specific people. No? So, every book sa Bible, meron niyang pinapatunguhan ng mga tao. At hindi para sa iyo agad yan. Hindi nasa isipan nung sumulat na, mababasa to ni Alberto, mababasa to ni Rodel, tsaka ni Karen, tsaka ni Tin. Hindi, wala sa isipan nila yun. Pero, nasa isipan nila, ito ay para dun sa mga pinatutunguhan ng text. Pero, ang ating binabasa na yan, ay sinulat para sa lahat ng mananampalataya. May mensahe para sa lahat ng mananampalataya. Hindi nga si Gerson yung pinatunguhan, pero yung mensahe ng Jeremiah 29:11 ay para rin sa kanya. Nakuha natin? At kailangan ma-apply through Christ. So yung binabasa natin, hindi basta pwede na isipin mo, ay Jeremiah 29:11, ako yan, akin yan. Hindi, tignan mo muna. Anong mensahe ni Lord talaga ito para dun sa mga taong pinatutunguhan? Ngayon, pag nasalamin mo yon sa kanilang buhay, at saka mo tignan sa iyong sarili. Kung dumadaan kayo parehas sa mga pagkakataon ng buhay na katulad nung pinatunguhan ng message nito, makikita mo na may mensahe si Lord sa'yo rin. Amen? So, ang sabi ng Romans chapter 15 verse 4, for everything that was written in the past, tingnan niyo sabi, was written to teach us. Hindi sinabing, everything that was written in the past was written to us. Hindi. To teach us. Para turuan tayo. Bakit turuan tayo? Dahil may mga ginawa yung mga Israelites in the past at meron silang process na nangyari sa kanila, na exile din sila, diniscipline sila ni Lord. Kailangan tayo rin naman bilang mga believers ay matuto sa kamalian ng iba para hindi na natin tularan yon. Amen? At ganun din naman, kung nakita natin maganda yung ginawa nila, maganda naging bunga, gayahin din naman natin. Amen? At makikita rin natin, para turuan din tayo, ano ba yung puso ng Diyos kahit lumayo sa Kanya or nagrebel sa Kanya ang Kanyang bayan. Doon natin makikita rin ang puso ng Diyos kahit na ganun yung nangyari. Kaya, everything that was written in the past was written, ano daw? To teach us. Para turuan ka, para turuan ako, para turuan tayong lahat.
Kaya, next slide, if we don't understand who a verse was written to, we will misunderstand what it means. Ulitin ko po, kung hindi natin kilala kung para kanino yung verse isinulat, hindi natin may intindihan anong ibig sabihin nito. Okay? So, sa totoo lang, pag tinignan nyo, parang tayo ngayon, babasa ng Bible, tinitignan natin, paano ba nagsulat itong mga taong ito, sino yung mensahihan nila. Tinitignan natin, anong mga responses yung meron sila, paano sila nakikipag-usap, anong mga tawag nila, anong mensahe nila. Kasi, dito natin mas nakikilala yung minemensahihan at yung nagbibigay ng message. Okay? Nakikilala natin ang isang tao saan? Sa pananalita lang din niya. Di ba? Pag nagkukwento ang isang tao, pag nagsasalita siya, kausap mo, doon mo siya lalong nakikilala. At pag binabasa natin ngayon yung Bible, mas nakikilala natin si God, kung paano siya kumausap sa kanyang bayan, at ang bayan din naman, nakikilala natin sila sa nagiging response nila sa mensahe ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ngayon, maintindihan natin kung bakit minsan nagagalit si God sa Bible. Bakit may time, ewan ko kung na-feel nyo to pag nagbabasa kayo ng Bible, may time na ang bait-bait ni Lord. Di ba? Parang ganon. O kaya parang, ang loving naman ni God. Tapos biglang, mamaya, galit na siya. Gusto niya nang lipulin yung mga tao. Minsan, nami-misinterpret tuloy natin, no? Parang sa tingin daw ng iba, dalawa daw yung God sa Bible. May isang galit, at may isang mabait. Nami-misunderstand kasi bakit? Hindi kasi natin kilala ngayon para saan ba yung verse na yon isinulat? Para kanino? Kung sino sila at anong ginagawa nila, mas marirealize natin anong ibig sabihin ng nakasulat sa Bible. Amen? Amen? Parang seryoso kayo ngayon. So, kaya ko ito tinuturo sa inyo, para sa ganon, in the future, kahit sino man talaga yung mag-share sa inyo, hindi kayo basta mapapaniwala. Paano kung mali na po yung nilalagay ni AI na ibig sabihin ng text? Hindi, sa totoo lang. Paano kung tinatype nyo na sa Google, ibang message yung talagang nilalagay nila? Dahil masyado kang reliant sa gadget, masyado kang reliant sa sinasabi ng iba, hindi mo talaga alam kung ano yung ibig sabihin ng text. Kaya, ito yung gusto natin, lahat ng believers, sa church natin, kasama kayo doon, amen? Lahat alam natin how to handle the Word of God. Next slide. Ang second reminder natin is all about context comes daw before application. Ang context muna ang mauuna bago mo i-apply yon sa sarili mo. Okay, reminder to sa pagbabasa. So kung may nakita kayo, ang ganda ng verse naman na to, kiniklaim ko kagad to sa buhay ko, i-apply ko kagad sa buhay ko. Tingnan mo muna yung context bago mo to i-apply sa buhay mo. Okay? Naulit ko, context comes before application. Actually, nung nag-aaral po ako nun before, ang sinasabi lagi ng mga professors ko, context is king, sabi nila. Kasi para maintindihan mo talaga ang Bible, kailangan ma-realize mo, kailangan maisip mo na merong senaryo noon na iba sa kapanahunan natin ngayon. Iba yung kultura noon kesa kultura ngayon. Iba yung pananalita rin noon sa pananalita ngayon.
At ibang tao yung kinakausap, hindi ikaw. Okay? Next slide. Kaya, hindi mo sasabihin, naka-cross yan, ito na sabi, X, ano yon? What does this verse mean to me? Hindi mo sasabihin na, ano ibig sabihin ng verse na to para sa akin? Ang una mong tatanungin, anong ibig sabihin ng verse na to para sa kanila? So may nakita ka, halimbawa, Book of Psalms, Psalm of David, nakalagay. Okay, ano ibig sabihin ng verse na to para kay David? Hindi muna para sa'yo. Nagigets natin? Nagigets po natin. So para kay David muna. So, alam niyo na ba yung term na context? Alam niyo na po? Ano yung context? Ano po yan? Nilalaman. Pinagmulan. Okay? Ang context ay background. Background. Simple lang, background. So, ano yung context ulit? Background. Bakit background? Ibig sabihin, yun yung kultura nung unang panahon, kung ano yun noon, ano yung history, bakit ganyan ugali nila, ba't ganyan sila magsalita, yun yung context. Naintindihan natin? Naintindihan natin? Okay? So pag sinabing context, para to sa kanila, hindi sa'yo. Background nila. Ano bang buhay nila? Sino ba sila? Okay? Tungkol ito sa kanila lagi. Hindi muna sa'yo. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, hindi mo tatanungin na ano ba ibig sabihin nito para sa akin. Tatanungin mo, ano ibig sabihin nito para sa kanila. Kasi bakit? Yung kinakausap sa Bible ay merong kanya-kanyang background, may kanya-kanyang pamumuhay, okay? At hindi po pwedeng magkaiba kayo ng buhay. Nagigets po natin? Ayan. Kaya, next slide. Only daw after we understand yung original meaning, doon lang natin siya ma-apply ng tama. Pag naintindihan na natin yung meaning, yung talagang ibig sabihin, ma-apply na natin siya ng tama. So kanina, Jeremiah 29:11, tatandaan niyo, di ba? Hindi pala siya tungkol sa career goals, career plans. Kundi saan siya tungkol? Mensahe ni Lord sa isang tao na kung saan pwedeng nag-rebel kay God, na naparusahan ni God dahil di sumunod sa Kanya. Mensahe yun ni God para dun sa ganong tao. Yun po yun eh. Nakuha po natin? So, hindi siya sa career plans. Hindi siya yung pagkatapos mong gumraduate talaga. Kasi only after nalaman natin yung totoong meaning, doon lang natin malalaman kung paano natin i-apply sa ating buhay. Naintindihan po ba? Okay? So ano nga ulit yung context? Background. Simple lang, no? Background yon ng pamumuhay, buhay ng mga tao ng unang panahon na yon. Anong nangyari bago yon at pagkatapos nun? Yan. Kaya halimbawa, may nag-message sa'yo, di ba? Ang pogi mo naman. Oh. Minsan pag yun lang yung binasa mo, akala mo para sa'yo. Yung pala, alam nyo po, sabi sa akin ni ganito, ang pogi mo naman. Yung pala, hindi pala ikaw yung sinasabihan. May iba palang tao. So, importante talaga ang context. Intindihan natin? Bakit yun sinabi? Anong buhay noon? Sino yung kinakausap? Yan. Kaya,
Napaka-importante po niyan. So, sa Nehemiah chapter 8, verse 8, dito po makikita natin na gusto talagang i-rebuild ni Nehemiah yung temple, yung culture na nawala. Kasi nga, na-exile, di ba? Ang Israel sa Babylon, sa Persia, ganyan. Ngayon si Nehemiah, gusto niyang i-rebuild ulit. Kung ano yung nawala. Practices, lahat. Ang sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 8, tignan niyo po, ang sabi, they read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning, so that the people understood what was being read. So, take note yung nakalagay, making it clear daw, and giving the meaning. Yung making it clear and giving the meaning, binabasa po yung Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy sa mga tao. Paano naiintindihan nila yon? Sinasabi kasi yung context. Ganito yung mga tao nung unang panahon. Kaya nagalit si God dahil ganito yung ugali rin nila. Hindi nagalit si God dahil trip niya lang. Hindi, no? May reason. Kaya nagpatawad si God dahil ganito. Naintindihan nyo? May context. Naintindihan natin? Kaya, tingnan nyo yun, kahit si Nehemiah nagtuturo sa mga tao, sinasabi yung meaning, ginagawang malinaw dahil naintindihan sa context. Naintindihan ngayon ng mga tao ano yung nababasa nila. Kaya for some of us na nagbabasa ngayon ng Bible, pwedeng sa una hindi natin naintindihan. Bakit? Kasi hindi natin alam yung context, yung background. No? Paano ko po malalaman yung background, pastor? Sa Pinoy version, actually, makikita nyo yung kada book na page. Bawa nakalagay, Book of Judges. Meron dong nakalagay na context ng Book of Judges. Makikita nyo doon, mababasa nyo doon. Pag wala kayong Pinoy version, pwede nyong i-google na lang. Yun yung magagawa ninyo. Or, itanong nyo si leader, si pastor, kung di alam, ganyan, kung wala kayong data. Pero, yun yung mahalaga na alam natin bakit ito naisulat, para kanino ito naisulat. Kasi, alam natin ngayon na yung binabasa natin, hindi basta direkta lang, dire-diretso ka lang, kundi naiintindihan mo talaga. Okay? Next, meron pong tinatawag na 3 layer ng context. So para sa mga nagba-Bible school natin, isa tong review sa kanila. Pero alam niyo po, dapat hindi ko talaga ito papakita, kasi pang Bible school to. Pero alam niyo po, nagugulat kasi ako sa iba, sinasabi nila talaga itong 3 bagay na ito kahit sa mga midweek services nila. Bakit? Kasi wala naman tayong dapat itago. And kung gusto natin lumago ang mga tao, kailangan unti-unti, no? Unti-unti sinasanay sa mga matitigas na bagay, no? Para sa ganon, masanay na. Meron pong 3 layer ng context. Ano yon? Una po, yung historical context. So, ano nangyayari? Background, historical noon. So, halimbawa, pag sinabing panahon ni Moses, huwag nyo imagine na panahon ni Moses, may eroplano, no? Na mayroong mga sasakyan, may telephone. Huwag nyo imagine ganon. Okay? Imagine nyo, ano ba meron noon? Anong buhay ng mga tao noon in history?
Lalo na nasa Middle East sila and part ng Africa. Sa Egypt, di ba? Ano yung nangyayari noon? Yan. Naintindihan natin? So, yun yung historical context. So, wag niyo isipin na si Moses, ano yan? Singkit. Tapos, pango ang ilong. Hindi siya Pilipino o kaya Chinese. No? Siya ay galing sa Middle East. So kung imagine niyo na lang, mga tao sa Middle East ngayon, parang gano'n na lang din imagine niyo na itsura ni Moses. Okay? Kaya alam ba, pag sinabing si Jesus, huwag niyo yung isipin na ang tangos ng ilong ni Jesus talaga. Tapos, ang puti-puti niya. Tapos kulay blonde yung hair. Huwag niyo isipin gano'n. Kasi bakit? Ang historical is, nasa si Jesus? Nasa Middle East. So, sa Middle East, bihira yun yung blonde yung hair. Di ba? So, ano yung nangyayari nung time na yon? Ano yung itsura ng mga tao? Ano yung pamumuhay nila? Yun yung tinatawag na historical context. No? Kaya when you read the Bible, isipin mo, okay, imagine mong ganyan, si Moses, ang sabi, meron daw staff. Huwag mo isipin yung baton ng nanay mo. Diba, yung ganyan. Staff. Isang kahoy yun na medyo mataas-taas sa kanya. Okay? And, tinan nyo yung next. Anong context yun? Literary context. So, pag binasa nyo, kaya tinawag na literary, yan yung nakalagay sa Bible natin mismo. No? So, halimbawa, Jeremiah 29:11, di ba? Titignan mo, ano yung before and after. Kailangan nga may background. Hindi basta nalaman mo yung Jeremiah 29:11, di mo naman alam yung Jeremiah 29 verse 10. Okay? Naintindihan natin yon? Naintindihan po? Kayo dyan, naintindihan nyo? Sure? Okay? So, pwede ba tingnan nyo ngayon sa Bible ninyo? Ngayon, buksan nyo Bible nyo, kahit sa cellphone, ganyan. Anong nakalagay sa Jeremiah 29 verse 10? Pwede na rin pakita nyo rin dyan sa screen natin. Wala ko nalagay dyan pero para mabasa nila. Jeremiah 29 verse 10. Tingnan nyo madalas, ganito ginagawa natin. Pipili ako ng verse na maganda. Tapos yun yung lalagay ko sa profile ko. Hindi mo naman alam ano yung ibig sabihin niya talaga, bakit binanggit yan, kailan ba mangyayari yan. Di ba? Tingnan nyo Tingnan nyo Nagkiklaim tayo, okay, Lord, mangyari po, Jeremiah 29 verse 11 sa buhay ko. Kaya lang di mo binasa yung verse 10. Anong sabi? Tingnan nyo, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. Babalik sila saan? Sa Israel. After ilang taon? 70 years. So, imagine niyo kung ilang taon ka na ngayon, JJ? 20. 90 years old na si JJ pag nakabalik sa Israel. Parang ganon, ano? Ang kinlaim mo, yung magandang part, yung 70 years, ayaw mo. Nagets nyo? Nagets nyo? Parang, may
promise si God sa Bible, tapos ayaw mo nung condition niya. Gusto mo lang yung promise niya. So, pag ganon, tinignan natin ngayon to, kabuuan ng verse, naintindihan natin. Hindi pala sa sarili kong kagustuhan na gusto ko na kagad mangyari yung plano ni Lord, mangyayari. Siya pala bahala. And sometimes, yung plano ni God, hindi sa generation ko mangyayari. It's actually, sa totoo lang, yung Jeremiah 29 verse 11, medyo malungkot na verse. Bakit? Yung plans na yun ni God for the future, ito yung sinasabi niya, baka di mo maabutan. Intindihan niyo yun? Intindihan niyo yun ngayon? Kaya ayaw nila yung verse 10. Gusto lang nila verse 11. Then, tataka ka, Pastor, di ba kiniklaim ko naman sa buhay ko, Jeremiah 29 verse 11, ba't kaya di pa nangyayari? Di mo kasi binasa yung verse 10. Claim ka ng claim, di mo alam yung kiniklaim mo. Nakuha natin? Nakuha natin. Kaya pala ang tagal. Sabi ni Tita Ana. Okay, literary context ninyo. What was before and after. Okay? And kailangan din natin maintindihan yung tinatawag na biblical context. Paano ang biblical context, Pastor? Paano yan nakakapag-relate sa buong Bible? Oo nga, may plano si God. May plan si God na maganda sa future ng mga tao. Okay, ganyan din ba siya sa iba? May mga plano ba si God na sometimes hindi nangyari sa generation nila, pero nangyari sa mga susunod? Example na lang natin, sa Abraham. Diba sabi, yung descendants mo magiging kasing dami ng stars, ng buhangin. Pero hindi sa kapanahunan niya. Pwedeng sa susunod. Okay? So, ano yung tatlong context na yan? Historical, literary, tsaka biblical context. Next. So, ito nangyayari po, no? Ignoring context leads to confusion, not clarity. Kaya marami iba na confuse. Kasi, kukuha ng verse dito, kuha ng verse dyan, sasalamin sa buhay, then parang hindi nangyayari. Magtataka sila, Pastor, ano kayang meron? Nagpe-pray naman ako, nagsiserve naman ako kay God. Ginagawa ko naman yung lahat. Bakit ganito? Sometimes we claim, pero confused ka. Pagkatapos, hindi naging malinaw sa atin kung ano yung ibig sabihin ng verse. Okay? Next, number 3. Na reminder, ano yun? Text without context produces error. So, picturean nyo lang po, no? Text without context produces error. Familiar kayo dun sa sagutan ni Jesus tsaka ni Satan? So, si Jesus, kakatapos lang mag-fasting. Tara nyo, ito, take note Kakatapos lang ni Jesus mag-fasting, dun umatak si Satan. Sa nangyayari sa atin ngayong fasting, baka walang attack si Satan, after pwedeng meron. Nangyari kay Jesus, then tignan din natin sa ating buhay. Pero take note, kung titignan niyo yung Matthew chapter 4, next slide, ang sabi ni Satan, verse 8, if you are the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, throw yourself down. Kasi bakit? Sasaluhin ka rin ng mga angels. Ang ginamit po ni Satan is actually, nagko-quote siya ng verse sa Psalm 91. Pag binasa niyo po yung Psalm 91, and alam ko pinost natin yung Psalm 91,
nung panahon ng pandemic, sa totoo lang. 'Di ba? Dahil no enemy, walang sakit din na papasok sa bahay namin, ganyan. Nakalagay doon yan eh. Psalm 91. Ang ganda ng Psalm 91. Pero tingnan niyo, si Satan, maalam din sa Bible. Nagko-quote ng verses. Di ba? Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Anong response ni Jesus kay Satan? 4 verse 6 yun kanina. Ito 4 verse 7. Anong sabi ni Jesus? It is also written. Hindi niya sinabi na, ay hindi totoo yan. Di ba? Hindi niya sinabing ganon? Kasi bakit? It is also written. Ang problema kay Satan, pag tinignan nyo talaga maigi, sa Psalm 91, yung mga kinote niyang verse, out of context si Satan. Bakit? Ano to? Magugulat kayo ha. Ang Psalm 91, pag binasa nyo talaga maigi, prayer siya for deliverance. Para palayasin yung dyablo. Ginagamit naman ni Satan para palayasin si Jesus. Parang ganun yung dapat palayasin, siya yung gumagamit naman nun. Pag tinanong nyo talaga matatawa kayo. Tapos, nagre-react na mo. De, joke lang. Okay ka lang? So, si Jesus naman, pag binasa nyo, nasa context naman talaga yung response niya. Sa Book of Deuteronomy naman siya kumuha. Now, ang anong ginawa ni Jesus? Ito ginawa ni Jesus. Next slide. Jesus interpreted Scripture with Scripture din. So, hindi sinabi ni Jesus na dinisregard niya na yung sinabi ni Satan na, ay mali yan, hindi yan word of God. Di ba? Hindi. Pero ang ginawa ni Jesus, it is also written. Nasusulat din. Ibig sabihin, mali yung pagkakagamit ni Satan. Ito nangyayari. Next slide. Error comes from misused Bible verses. Pag mali yung gamit, nagkakamali. Nakuha po natin. Kaya ito pwede talagang ma-weaponize ang Bible, Kahit ang Word of God pwede magamit sa mali, pag mali yung pag-handle. Si Satan nga gumamit Pero ang tanong, tama ba yung pag-handle niya? Kaya, next slide, ang distortion happens when verses daw po are isolated. Paano isolated? Hindi dinignan yung context. Yan. Pag na-emotionalize na-weaponize na-personalized without context. Kaya, alam niyo po ito, yung mga cult sa Philippines, dumami rin po talaga yung cult sa Philippines And, ang ginagawa nila is, gagamitin nila yung verse at sasabihin, ako yun. Yung nakalagay sa Bible na to, sinabi ni ganito, ako yun. Familiar? Yung Son of God, ako yun. Nakuha nyo? Yung coming from the east na Savior, ako yun. Familiar din kayo doon? Iba yun. Hindi yung taga Davao. Hindi dito yun sa Maynila. Taga Quezon City yun. Yung coming from the east na yun, yun yung kiniklaim nila. Kasi bakit? Verses are isolated, na personalized, hindi inaalam, sino ba yung minemensahihan?
Nag-gets nyo? Sino yung minemensahihan? Nasa isip ka na nung sumulat. May unang minemensahihan yan bago mo i-apply sa sarili mo. Intindihan natin? So yan. Distortion happens kapag ganyan. And last but not the least, tandaan po natin, Jesus is the ultimate context. Si Jesus, yung ultimate context. May relasyon kay Jesus ang lahat ng nababasa natin. Hindi natin mababasa yung word na Jesus sa lahat ng verse. Amen? Pero makikita natin, masasalamin natin kung paano si Jesus kumilos sa mga verses sa Bible, sa mga buhay ng mga tao, kahit wala yung pangalan niya doon. Jesus is the ultimate context. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus sa mga alagad niya nung siya po ay nagstay pa siya dito sa mundo ng halos 1 buwan at tinuruan niya yung mga disciples niya. Next slide. Ang sabi ng Luke chapter 24 verse 27, tingnan niyo po, beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. So simula kay Moses at sa mga prophets, sinabi niya sa mga alagad, ano yung relasyon ng mga binabasa niyo na to sa aking sarili. Kaya ito, tingnan nyo merong isang book sa Bible na wala kayong makikita na name ni God. Kahit isa. Ano yun? Book of Esther. May fasting din dun. Pero wala kang mababasang kahit isang name. Pero makikita mo paano si God kumikilos sa likod ng lahat. Hindi mo nga siya nafe-feel, hindi mo siya nakikita, pero nagbibigay siya ng biyaya sa buhay ng mga anak niya. Amen? Next slide. Kaya, how to read the Bible properly? Tatanungin po natin ng ganito. Next slide, please. How to read the Bible properly? Who wrote this? Sino yung sumulat nito? Yan. Sino ba yung sumulat nito? Binabasa ko na to. Who was it written to? Sino yung sinulatan niya naman? Yan. At ano yung situation nung time na yon? Ano yung pinaka-mensahe? At paano ito sumasalamin kay Jesus Christ? Kaya tanong nyo, Jeremiah 29:11, yun yung message ni Jesus sa mga tao na kung saan naparusahan niya, nakaranas ng exile, napalayo sa plano ng Diyos. Yun yung message ni Lord sa buhay nila. So, yan yung mga pwede niyong tanungin. Halimbawa, nagbabasa kayo and marami kayong time, tignan mo, sino ba nagsulat niyan? Okay? Tapos, sinong sinulatan? And ano yung sitwasyon noon? Tignan mo. Ano yung pinaka-mensahe? At bakit ito, tumuturo ba ito kay Jesus Christ? Paano ito marerelate o kumokonect sa Kanya? Yan. Nakuha niyo po? Napicturean niyo na? Okay, next natin. Ang isang shallow church daw po, o mababaw na simbahan, nagko-quote lang ng verse. After sila sa feelings, makuha lang yung feeling ng congregation, yun lang. Pero sa kanila rin, ina-avoid nila yung correction.
Ayaw nila na natatama sila. Yan yung shallow church. Pero sa church natin, gusto natin maging deeper tayo in the Lord. Amen? So ito yung gusto natin mangyari. Next slide. Isang mature church, inaaral ang Scripture. Mahal ang katotohanan. At nagsasubmit tayo sa context. Ang gusto natin alamin kung ano yung nangyari noon. Hindi natin lalagay yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating agenda. Gusto nating alamin ano yung meron noon, bakit ito nasabi, bakit ito nandiyan, sino yung kinakausap, anong mensahe ni Lord sa kanila. Next slide. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Tingnan nyo, no? Darating ang panahon, ayaw na ng mga tao makinig sa tamang katuroan. Kaya ko po ito tinuturo sa inyo kasi alam natin, papalapit ng papalapit ang pagdating ni Lord. Pasama ng pasama ang mundo. Darating din yung time, may mga kapatiran tayo na ayaw na nila ng ganito. Gusto na lang nila yung Bible ma-please ang buhay nila. Hindi ma-please si Lord, ang ma-please sarili lang nila. Conclusion natin, sabay-sabay natin basahin at tumayo na rin tayong lahat. 1, 2, 3, go. Atin pong basahin. Let us, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Let us, hindi lang basta kinukote natin yung scripture, kundi alam natin talaga, naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo. Batid namin, Lord, sa kapanahunan na ito, marami talagang nagtutwist ng iyong mga salita. Pero we believe, Lord, na ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church ay iyong pinapalalim, pinapamature, at ganoon din, Lord, ang bawat isa sa amin hindi madideceive ng kahit sino man. Aaralin namin, Lord, ang Bible sa mga bagong nalaman namin na ito, na kung saan inaalam namin ano talaga yung mensahe mo. Hindi yung piniplease namin kung ano yung gusto lang namin sa aming sarili. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na hindi masunod kung ano yung gusto namin, kundi masunod kung anong gusto mo sa aming buhay. O pwede, Lord, may iba sa kanila, hindi pa po naintindihan ng lubusan ang mga bagay na aking naituro. Pero we let the Holy Spirit to teach us kung ano yung tamang gawin. At Lord, dalangin namin, wag po kaming mamali sa mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maitama namin ang mga bagay na naging mali rin namin. Kung nakita niyo po kami, Lord, na naging out of context, hindi namin na-handle yung word of truth ng tama, Lord, right now we believe na kayo yung tutulong sa amin para mabago ang mga bagay na ito. At ganoon din, Lord, starting today, we believe na ang bawat isa sa amin ay susunod sa naisin mo sa aming mga buhay. And we give to you, Lord, all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Tayo magsabi ng Amen and Amen.